yung 10-year-old na nagkasala, sino ba nagkulang doon? Grade 4 lang yun eh. Nagkulang ang mga magulang. Okay, kung hindi siya nakapag-aral, nagkulang ang gobyerno. At pag tingnan mo ang profile ng mga kabataang minor de edad na involved sa krimen, galing sa broken family, dahil sa kahirapan, nagnakaw ng whatever, di ba? Nalulong sa gang, mahirap, broken family. So, kasalanan ng mga magulang, kasalanan ng komunidad, kasalanan ng lipunan na yung 10 taong gulang na grade 4 gumawa ng hindi tama. Pero sino yung paparusahan? Yung grade 4. Yung stress, yung mental health issues, talagang dapat tinututukan. Sa totoo lang Senador Kiko, sa mga nabasa ko sa Republic Act o Juvenile Act ay specifico talaga ang dapat rehabilitate lang, at specifico rin ang dapat parusahan muna bago rehabilitate, at specifico rin ang dapat parusahan o ikulong sa presento, at lahat yan ay dapat may pagbabayad sa mga naperwisyo o nabiktima. Kaya yung sinasabi monger hindi rin totoo nar kapag menor de edad ay walang parusa ay nakasaad talaga sa ginawa mong Republic Act 9344 o Juvenile Act na may parusa talaga, at na ipinahiwatig na mga iba't ibang hakbangin. Ngunit kasi sa mga hemahayag mo ay tila wala marinig na pagkakulong o pagkakaso, na lagi mong itinutuloy ay pagkakulong via rehabilitation. Di ba? Hindi rin totoo na pagka menor de edad, walang parusa. Because that's the lie that's being spread over and over, na pagka menor de edad, dapat pakawalan. No. Sa Republic Act 9344, Section 6 at Section 20, tinitukoy ang below 15 ay dililetisin, at ito'y di ikukulong sa presento, sa halip sa isang rehabilitation, at ang 15 pataas at 18 pababa, kung napatunayang isinagawa ang krimen ng may pagkaintindi na krimen ang ginawa, sila'y ikukulong sa isang rehabilitation, kaya, saan dyan ang parusa? Dapat ukol sa Section 6 at Section 20 ng Chapter 1, kung ang krimen ay di heinous o di kaputpuot, parusa muna at kabayaran bago ang rehabilitation, at kung malala o heinous crime, dapat kulong sa presento, at kabayaran sa biktima. Right. Senator, a lot of criticisms going your way, or at least going the way of the Pangilinan law, saying it has failed. To counter the measures amending now the Pangilinan law. To prove them wrong, that it has not failed. Thousands of young children in conflict with the law have been able to get a second lease on life. Ika nga, we're not put behind bars, we're not put beside criminal, hardened criminals, and have been. Hindi naman talaga naging walang silbi o bigo, yan nga ay ginawang iniaakma sa kasalukuyang mga kilos o ugali ng mga tao sa panahong iyon, na sa paglipas nga ng panahon ng ilanj batas ay magiging bandi na akma, na at dapat ng palitan o amyendahan, kahit ang Diyos o si Moses o mga hari nagpapalit o nag-aamyende ng mga batas, o ang ilan sa mga batas ng Diyos o ni Moses ay nagiging di na applicable paglipas ng panahon. Yun nga lang ang ilang bahagi ng mga batas o ng Republic Act o ng Philippines Constitution ay nagiging di na akma. Ulit, hindi lahat ng mga bata na lumalabag sa batas ay di dapat ilulong sa presento, na dapat ay rehabilitate lang, at isa yan sa nagpawalang silbi ng Republic Act 9344 na sinamantala ng mga masasamang bata o ng mga minor de edad. Yung bullying daw ang isa sa posibleng naging dahilan. Yan ang katotohanan, ang bullying ay isa sa nagiging dahilan ng heinous crime, at ang bullying ay magpapatuloy, kapag walang otoridad o mga opisyales na kumikilos para dyan, hanggang sa dumating ang panahon na lumala ito at may maganap krimen o na heinous crime, at yan ay saka lang kayo mag-defake duck o papapel. Kayong mga opisyales, kung ang dahilan nyo ay dahil di nyo makita lahat, ngayon bigyan nyo ng kapangyarihan ng mga otoridad na arestohin ang mga nangbubuli sa aktong nakikita, at utusan sila na maging mapagtugon sa mga magtuturo ng mga nangbubuli.